Nakasama ko tayo. Sapatos. Ano ang dapat sa sapatos? Alam ko natin leather, pero may pagkakaiba pa ito. Generally, ang leather shoes ay mas matanggal talaga ito compared sa synthetic. Okay. So, paano natin ang naman? Pareho itsura nila. Paano malalaman sa synthetic at saka yung totoong leather? Actually, ang leather shoes, may amoy talaga siya. Okay. Kailangan amoy mo talaga. May smell siya. Tsaka makikita mo rin naman from the inside. From the inside? Yes. Anong dapat naman natin? Makikita mo rin naman, minsan sa mga folds yan, makikita mo doon, may yung edge ng balat. Oo. So makikita, malalaman mo na leather talaga siya. Okay. Such as, ito, halimbawa ito, yung dun sa loob. Yes. So makikita mo parang may buhok ng konti. Yes. Alam mo na leather talaga itong ito yung part na ito. Kasi kapag synthetic siya, ang synthetic kasi hindi siya, ang nangyari kasi, bukod sa madali siya, mas madali siya masira compared sa leather, may tendency rin na nangangamoy din yung ating mga paa in the long run. So, unlike ang leather shoes, na breathable siya, may mga pores siya outside, na nakakahina yung paa natin. Kaya hindi bumabaho. Okay. Tapos, meron pa dapat kapag yung dito sa ng sapato? Outsoles. Outsoles, usually ginagamit talaga natin for outsoles are made of rubber or PCR. Pag sinabi natin na rubber sole, mas maganda yun. Yes, kasi hindi siya madaling mapudpod. So hindi siya madaling mapudpod. Plus the fact na yung mga TPR, these are combination of rubber and plastics din. Ano yung madaling mapudpod? Madaling mapudpod, those are called EVA. Ano yung sugar niya? Ano yung parang slippers? Okay. Yun yung mas malambot na klase ng chinelas? Oo. Yung mga ganon, yun medyo madaling mapudpod. So kailangan yung talagang matigas na ganito. I would recommend na mas nagagamitin natin ay PPR and PU, PPR, and rubber soles. Okay. Yun yung mga matatagal talagang magagamit. Okay. Tapos, magkano? Siyempre, siya, mas mahal kapag yung totoong leather na shoes. Siyempre, mapapakalos sa yung mga nanay para sa synthetic yung mas mahal. Yes, I understand. Doon talaga yung concerns talaga ng parents ngayon. But, ang price range ng leather shoes talaga natin is around 1,200 pesos and up. Okay. But, you have to consider that these are good investments. Bakit? Kasi magagamit yung mga sapatos. Such as, diba, 10 months naman pumapasok yung mga sapatos. So, buong taon na ito magagamit? Yes. Oo. Unlike with synthetic na, minsan, hindi talaga siya maglalast. Minsan, kalahati talaga ng taon. You have to buy another. So, pag inahad mo, parang napamahal ka pa. Oo. Pero bibili niyo lang po yung mga punso, yung medyo may allowance ng konti. Kasi baka naman sumikip. Yes. Tapos bibili ka na naman ng bagong leather shoes. Yes. I have a tip for that. Sige. As a general rule, dapat talaga, we have to be able to put at least a thumb inside the shoes. Okay. Ang suot na ito. Okay? So, para at least, this is the room for grow and also for the socks of the kids. Okay. So, kapag bibili kayo ng sapatos, pasuot nyo dun sa anak ninyo, huwag ninyong sasabihin lang, komportable ba? Kasi usually kapag sumusukat, ang pinipindot itong sa harap. Maglusot, kung kaya ninyo maglusot ng isang thumb dito, tapos andyan yung paa ng anak ninyo, okay na okay yan. Alright. Meron bang paraan kung paano dapat pangalagaan yung mga leather shoes? Kasi ang mahal yan eh. Sayang ko yung pera. Diba? Kung hindi natin pangangalagaan. Oo, totoo yun. Pero kasi diba, sa panahon yun, pag-ulan. So, talagang hindi natin sa maiiwasan na mababasa yung mga sapatos sa anak natin. So, what do we do? Ang gagawin natin is kuha tayo ng dyaryo or paper, i-crumple natin, ilagay natin sa loob ng sapatos. This will keep the form at saka i-absorb din yung moisture na sa loob. Okay? And then you have to keep them in a warm place hanggang sa matuyo. And then you can wear it again. It's for the same. Okay. Itong yung mga ganito. Yes. These naman are for everyday care. These are shoe polish and leather conditioners. Sama ba ito? Ito ang tawag natin dito ay shoehorn. Ito yung ginagamit pagka medyo mahirap isuot. Okay. Yung paalang sa paalang. So ito ginagamit pang Yes. These are brush, rag, para to wipe the shoes.
conditioner and shoe polish, this will, it will keep our shoes in good condition. Magiging yung durability niya, at saka yung shine na maintain natin. Okay, maraming salamat, Abby. At tandaan niyo po mga puso, pag bibili po kayo ng bags at saka shoes, gagamitin po ito ng mga anak ninyo. Kaya huwag magtipid, tayo sa may quality talaga.